and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the Yung- person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the from the palace? Pati-terminate. Oo nga, na-re-elect nga yung iba doon sa kanila, pero but then that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yun, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nagde-decide. Dapat June 2, may magque-question yun sa mga incumbent senators na Yari ho itong si ano dito, pati ho yung mga decision making nitong si Chis Escudero, kini-question na rin ho nitong si Soto, di ba? Naku, matindi ho mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Nagkalat na naman ho itong si Auntie Claire kahapon sa kanyang press con sa Malacanang. At itong si Tito Soto nagpa-interview ho dito kay Manong Ted Filon. Pero bago lahat ng yan, siyang like ha at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago natin umpisahan na yung mga paksa natin na yan, gusto ho muna natin tanungin ang ating mga kababayan. Sang-ayon ho ba kayo na mapasama sa defense team nitong si Vice President Sara Duterte, itong si Atty. Rowena Guanzon? Kamakailan lang ho kasi pumanaw ho ang isa sa mga, kung tawagin sa Pilipinas, super lawyer, itong si Israelito Mendoza, isa sa mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa kanyang impeachment case. Kayo no mga kababayan, sa pagpanahon nitong si Israelito Mendoza, marami hong naintriga dito sa ano na to, dito sa post nitong si Atty. Rowena Guanzon. Kasi kilala ho itong si Atty. Rowena Guanzon, bilang isang napakalupit na bardagulan queen kung tawagin ho yan sa social media. At napakalupit ho na abogado niyang ali na yan. Meron ho siyang post na kung saan maraming naintriga. Defense lawyer mode activated. Ano ho bang ibig sabihin nito para sa mga kababayan natin dyan na talagang taga-suporta ng mga Duterte? Kung sakali ho bang mapasama itong si Atty. Rowena Guanzon sa defense team nitong si VP, sang-ayon ho ba kayo dyan? Tayo kahit na napakalupit dyan sa Bardagulan, napakahusay na abogado niyan, ano naman ho tayo, siguro kung magiging abogado yan, gagawin niya ho ang kanyang makakaya para ipagtanggol itong si VP Sara. Pero ano pa rin ho yan, pinklawan pa rin yan Di ba? Yung prinsipyo niyan at yung paninindigan niyan, bumabaling pa rin sa mga pink dito sa mga dilaw. Pero yung prinsipyo ho niya, pagdating sa mali is mali, tama is tama, yun ho talagang nakikita ng ating mga kababayan sa social media. Mataas o respeto natin dyan dito kay Atty. Rowena Guanzon, base sa kanyang mga naging tayo sa mga issue ng administrasyon itong si Marcos Jr. sa mga nakalipas na panahon. Pero bilang maging defense lawyer nitong si VP Sara, ano ho bang masasabi nyo dito? Gusto ko marinig ang pulso ng ating mga kababayan dito sa ano na to, dito sa post na to nitong si Atty. Rowena Guanzon. Rekta na ho tayo dito kay Auntie Claire, tapos punta ho tayo dito kay Manong Ted Filon. Mamaya na tong si Manong Ted. Kay Auntie Claire ho muna tayo. Yung ayos. Good morning, Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Nako. Wala pong nabanggit. Alangan naman. Doon na lang po. Alangan naman sabihin mo na merong nabanggit sa LEDAC meeting kahapon. Diba? Hindi naman pwedeng sabihin nyo kasi nga ayaw nga ng presidente na impeachment. Ito talagang mga Malacanang press corps na ito. May malaki. Po sa binanggit ni Senate President Chis Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Ano yan? Itong para kay Cheese, kung yung merong diversionary tactic itong si Marcos Jr., kung ginagamit niya mga Duterte para hindi siya magmukhang mahina sa paningin ng ating mga kababayan. Ito naman si Cheese Escudero, meron hong siyang delaying tactic kung tawagin.
Kaya meron ho siyang delaying tactic para mahawakan niya ng mas matagal pa yung pagiging Senate President. At isa ho yung ano na yan, yung pagpapaliban diyan sa, ang tawag dito, diyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi naman ho mapipigilan yan. Sa ayaw at sa gusto nitong si Chis Escudero dahil binaboy ho niya ang imahe ng Senado, di ba? Binaboy ho niya yung tipong nawalan ho ng independence ang Senado mula noong siya ang naging Senate President. Ang dating parang naging utosan lang ho ng First Lady ang ating Senate President. Tagahawak lang ho siya ng champagne. Kaya kailangan na maibalik ang dignidad ng Senado sa pagpapalit ng bagong Senate President. At sana ang mailagay na Senate President yung mga individual na kilalang tinatayuan nila yung mga kamalian na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Hindi lang ho dyan kay Marcos Jr., di lang ho dyan kay Tambaloslos. Sa lahat ng aspeto ng pamahalaan talagang makikita ho natin ang kanilang prinsipyo at paninindigan. At sino hong tinutukoy natin dito? Walang iba kung hindi si Senator Rodante Marcoleta. Kung magkakaroon man ho tayo ng isang kandidato ng pagka-Senate President sa Senado, siyempre, Rodante Marcoleta, kailangan mo kasi maalam sa batas magaling sa batas. Hindi ho pwede yung pagka merong sinadjust yung mga kasama niya dyan sa Senado, dapat talaga alam niya meron siyang paninindigan at prinsipyo. Di ho natin sinasabi na walang gano'n yung iba natin mga kasama dyan sa mga kaalyado dyan sa Senado. Meron ho kasing meron ho ibang prioridad, meron ho silang kanya-kanyang misyon dyan sa Senado. Pero itong si Senator Rodante Marcoleta, ano ho yan? Base ho sa ating nakita dyan sa mama na yan, yung pagiging Senate President, kayang-kaya ho talaga niyan. Nakita nyo naman yung mga ginawa niya dyan sa House of Representatives noong noong congressman pa siya. Ngayon, pagka naging Senate President yan, makakakita na ho ng itong si Tambaloslos kung siya pa rin ang magiging Speaker of the House, tapos Rodante Marcoleta ang magiging Senate President. Napakaganda ho ng magiging laban natin doon. Talagang magkakaroon ho tayo ng check and balance sa legislative branch pa lang. Legislative branch pa lang talagang check and balance. Ang tangin nyo, hindi pa Senate President niya si Senator Rodante Marcoleta. Nung nandun pa siya sa House of Representatives, nag-check and balance na ho siya doon sa mga kasama pa niya mismo. Sinasabi niya na yung mga ginagawa nyo na yan, falsifikado yan. Mali ang mga ginagawa nyo na yan. Linalabag nyo ng ating rules yan, di ba? Ganun nung siya katindi. Paano pa kung maging Senate President yan? Yan kay Soto, wala ho yan. Ampaw yan, sabihin ko sa inyo. Matagal lang naging senador yan, pero wala akong alam yan. Hindi nga niya alam kung paano pababain yung presyo ng kuryente, di ba? Sa katagal-tagal mong naging senador, hindi mo alam kung paano pababain ng presyo ng kuryente. Yun ho ang problema dyan. Actually, napag-usapan po, may 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado. At mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang pa po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Ayun. Ang ating pinakamamahal na si Ma'am Eden Santos. Pagka naririnig ko pangalan itong si Ma'am Eden Santos, talagang kinikilig ako eh. Ma'am Eden, banatan mo na. Good morning po, Yusek. Good morning. Unfair na naman nata itong Sabi po mangyayari nung na to. lead counsel
Anak ng Toka, ba't di nyo pinapakita pag bumuka nitong si Mama Eden Santos? Yung kanina nagtanong, pinakita nyo, spatan nyo. Ito hindi po ayaw ni spatan. former President Rodrigo Nangyari Duterte yun. na si Attorney Kaufman. And I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the Yun. person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, Nako. it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. Oh, He my should goodness. be concentrating on his job goodness. as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Rumor mongering. Ikaw naman, oo. Kahit wag na natin tingnan yung yung timeline. Tingnan, siya kung gusto mo natin tingnan natin, okay, tingnan natin ang timeline. Nasabi ni Marcos Jr., natin na million rin, natin na 100 years na makakapasok dito ng ICC. Wala silang jurisdiction. Kung hindi ho gumalaw ang presidente, hindi ho mapapadala sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi gumalaw itong si Marcos Jr., hindi ho siya mapapadala doon. Kung hindi papahintulutan ni Bangag ang pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay Tatay Digong, hindi ho siya mapapadala doon. Yung jet na ginamit panghatid kay Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, yung jet ho na yon, yung eroplano na yon, yun nung ginagamit lagi ni Marcos Jr. Ang dating ganito nung tipong wala ba siya masasakyan dyan papuntang The Hague, Netherlands, o sige, gamitin nyo na to, gamitin nyo itong laging ginagamit na eroplano ito na gamitin nyo. Ganun, parang ang dating ganun ang nangyari. Yung talagang pagiging atat ng administrasyon. Tignan nyo ho mga kababayan, makinig ho kayo kung walang partisipasyon yung Malacanang dito. Sabi kasi ni Atty. Kaufman, ang totoong prosecutor ni Tatay Digong nasa Pilipinas, nakaupo sa Malacanang. Ito, tingnan nyo ho mga kababayan. DILG, DND, itong si Anyo, sino pa? Itong si Boying, si Gibo, si Torre, si Marbil, kanino ho under lahat ng trabaho na yan. Isang sabi lang yan ni Marcos Jr. na, guys, stop it. Ika nga ni Tatay Digong, di ba? Tigilan nyo yan. Mawawasak, lalo akong mawawasak sa gagawin nyo na yan. Malamang na manalo mga kandidato ko dito sa eleksyon na to, matalo pa sila. At yun na nga ho nangyari. Yung mga bangag yung self-confidence, yung mantakin mo, ang nasa utak pala nitong Marcos Jr. na to, ito talaga meron talagang self itong mga taong ganyan. Tinulungan na nga't lahat-lahat. Na, ngayon ang dating pa ho sa utak pala niya, wala ho palang tumulong sa kanya. Wala ho, yung mga taong ganyan, nako, ano ho yung mga yan, good luck na lang sa mga taong ganyan. Wala daw tumulong sa kanya. Yung natamasa niyang pagkapanalo, wala daw tumulong. Ang dating parang siya pa ang kumarga kay VP Sara, kaya nanalo siya ng pagka-vice presidente. O ngayon, sa pagiging arrogante mo, akala mo kung sino ka, ano ka ngayon. Yun lang naman ho yan O kaya, nako, ano ho kayo, huwag niyo hong gayahin si Marcos Jr. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy. Diba, ang labo nun, teka lang, ang labo ho nun. Tinulungan ka, kinarga ka, lahat ng resources na, impluensya, taga-suporta, isinyer lahat sa yan, hindi pinagdamot ni VP Sara. Noong nanalo ka na, akala mo na kung sino ka. Good luck na lang, good luck na lang sa iyo, Marcos Jr. At lahat ng yan nakikita. Siguro kung feeling mo magaling ka, nanalo ka sa sarili mo. Pero hindi yun ang nakikita ng mga tao. Di ba? Si VP Sara, hindi pa kayo tumatakbo. Ika nga, meron nang napatunayan yan. Ngayon, biglang papasok ka sa eksena, bigla,
nag-unity team kayo tapos nanalo ka, biglang nanalo ka, akala mo winner ka na talaga. Hoy, hindi. Kinarga ka lang, isinyer lang ni VP Sara kung anong meron ng mga Duterte, mga taga-suporta at impluensya. Ngayong umalis na si VP Sara, ano ka ngayon, di ba? Ganun lang naman ho yun. Marcos, it was a photo with attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Marcos? Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. No comment. No Yun lang comment po. daw si Marcos. Crizel Jr. Insigne, IBC 13. No comment. No comment daw itong, hindi na ano ho siya siguro napagtanto nitong si Marcos Jr. Naku, pati kapatid ko kinakanana ako. Di ba? Pati ho si Amy Marcos ngayon kinakanana siya, inuunti-unti na siya. Pero parinig pa rin yun, di ba? Meron nang natutong Marcos. Meron bang Marcos na hindi natuto? Tukuyin mo, madam. No, tukuyin mo kung totoo nga na talagang isa ka sa mga ipinapasama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa ka doon sa mga request na sumama sa kanya sa pagbisita ni VP Sara diyan sa Daig, Netherlands. Ano inyo ho talagang ika nga kung bakbakan na malapit na ho 2028. Sa bagay sa 2028 di naman ho kayo re-electionist. Yung mga naupo ho ngayon 2025, sila ho yung mga pinakawalang pakialam kung ano magiging resulta ay kung anong mangyayari sa 2025 midterm election. Yung mga re-electionist ho talaga, since nanalo na tong si Amy, tingnan natin kung talagang papanindigan niya yung mga sinabi niya sa yung mga banat niya nung mga anong nagdaang eleksyon, 'di ba? Talagang bira ho siya ng bira dito kay Tambaluslos, kay Marcos Jr. Pero ngayon medyo naglaylo ho siya ng konti. Naririnig na lang ho natin diyan na consistent talaga. Yan si Senator Rodante Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez. Paminsan-minsan nakikita natin yung kay Atty. Raul Lambino na bumibira pa rin ho sila, nagsasalita pa rin sila sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sila ho talaga, kung alimbawa na naging senador yan si Atty. Vic Rodriguez, tingnan nyo ho yan mga kababayan. Baka ngayon talagang yung issue natin pagdating sa budget, no, yung itong budget natin sa kasalukuyang taon talagang matatrabaho ho yan ng maayos at mababantayan. Kasi alam na ho niya yung pasikot-sikot. Alam na ho nitong si Atty. Vic Rodriguez kung paano babantayan ang 2025 budget ay 2026 budget, lalo na kung sakaling mapasama pa siya dyan sa BICAM na yan. Naku, talagang maghahalo hong balat sa tinalupan. Kaso hindi ho siya pinalad dahil nadaya nga ho siya, no? Isa ho siya sa mga kinuhanan ng boto noong nagdaang eleksyon. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palas po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang. Kung maaari ay ayaw niya na impeach. Proseso. Tandaan po natin. Sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin. Sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po si dating Congressman Arntebes, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso. Irespeto ang due process. Naman pala. So, ito po ay nasa
Yun ho, mga litanya na yun, nabasa din ho ng ating, yung mga kasama niya sa House of Representatives at Senado, na yun ho talaga ang pakay niya, na tuloy-tuloy ang impeachment. Yun ang nga ba sinasabi natin, kung ano man sabihin ni Marcos Jr., kabaliktaran ho yun ang ibig niya sabihin. Pagka sinabi niya ng ayaw niya impeachment, gusto niya yung proseso dire-diretso. Eto, rekta na ho tayo sa interview nitong si Manong Ted Filon dito kay Tito Soto. Pakinggan ho natin to, mga kababayan. Aking follow-up question. Nababanggit po ninyo, no, na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Meron kasing provision sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sine die ang Kongreso, ano, everything dies. Wala, maliwanag yun eh, kasi pagka sinabing adjourn sine die, which means without day. Teka lang ha, bago muna tayo magkalimutan ha. Happy birthday, Vice President Sara Duterte. Maligayang kaarawan. Section 15 ng Constitution, Article 6 eh. Maliwanag yun eh, na titigil lahat eh. As a matter of fact, kailangan yan, isasubmit na eh. Isasubmit nyo uli yung mga iba't ibang mga let's say committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi nyo na i-transmit. Lahat yun babalik ko sa babalik sa ang sinasabi nun Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ganun kalinaw eh. Opo. All matters and proceedings shall terminate upon the expiration. Yun ay sa rules ng Senate and it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. And maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganon, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed din ng Constitution yung ganong set eh. Ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress. Itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. Opo. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ng mga political, ng mga ibang legal experts, ibig sabihin nun pati yung Congress, correct, pati yung Congress ng mga prosecutors, at saka yung mga senador, na 12. Tapos ang session, tapos yun, adjourn sine die. So, does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Opo. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Kasi may conflicting rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the Rules of Procedures ng impeachment trials. Nakalagay naman doon sa bandang dulo yun final judgment shall be rendered and so much longer as may its judgment be necessary. It shall continue in session from day to day. Ganun eh. So, ibig sabihin ito, hanggang katapusan to. Kailangan tapusin. So, ito namang Senate, itong impeachment rules, ay emanated from the Senate. As a matter of fact, ako principal, ako author nun eh. Ako chairman ng Committee on Rules nung gawin yung Corona impeachment eh. Kaya ako talaga gumawa nito eh. Kaya ako nagtatanong sa sarili ko kung paano ang solusyon dito sapagkat nagiging hindi akalain eh. Hindi naman namin akalain, wala namang may akala na may magkakaroon ng impeachment aabuti ng adjourn sine die eh. Opo. Dahil hindi nila tinakakay noong January 18 eh.
Okay. Opo. Kaya nga ho kami tumawag sa inyo, Tito Sen, ano ho? Inyo nang nailatag yung kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posible hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin, ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pag-resumption ng Senado, desisyon na ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay. Opo. So, They kayo... decide for themselves. Opo. Desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko. Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert. Desisyon na namin. Pwedeng sabihin ngayon yan, ano? Pwedeng itong Congress ng 19th Congress, sabihin nila, kaso 12 sa kanila, mateterminate. Oo nga, na-re-elect nga yung iba doon sa kanila, but then that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nagde-decide. Dapat June 2, may magque-question yun sa mga incumbent senators na Yari ho itong si ano dito, pati ho yung mga decision making nitong si Chis Escudero, kini-question na rin ho nitong si Soto, di ba? Di ba lumabas ho sa media na si dapat ho kasi sa June 3 uumpisahan na ho yung paglalatag ng article of impeachment dito kay Vice President Sara Duterte diyan sa Senado ng prosecutor. Ngayon ho mga kababayan, kini-question na ho nitong si Soto yung pagka-postpone diyan sa schedule na yan na June 3. Hindi ho pala dapat itong si Soto lang ay yung si Chis Escudero lang ang nagdidesisyon diyan. Dapat ho pala mga kababayan pati yung mga kasama niya diyan sa Senado. Ngayon itong si Chis masyadong bida-bida eh. 'Di ba? Ngayon mapapalitan ka na, 'di ba? bakit hindi natin ite-take up pa rin? Hindi na nga natin tinake up last day noong January, February. Nahahawak mo natin yung transmission yan. Hindi natin tinake up. Bakit hindi nyo tinake up? Tanungin, dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may magtumayo doon at hindi pa pwedeng unilateral decision lagi ng Senate President lang. Hindi ganun yun. Presiding officer lang ang Senate President. The Senate is the Senate. So, okay, dito ho muna sir sa sinasabi nyo na dapat desisyonan ng 20th senators, 20th Congress Senators kung itutuloy ba o hindi. Ano yan? Kasi ang opening ng session ng SONA sa umaga kung magko-convene kayo. Tama? At doon you were formalized na the leadership, right? Yes, basically. Yes. Okay. Usually that's what happens. Yun po yun. And doon ba dapat automatic na kayong manumpa bilang mga bago o the entire 24 manunumpa ulit na bilang mga senator judges? Ang una, kailangan manumpa yung bagong 12. Okay. Dahil yung 12 dati ay dating nanumpa na as senators So itong bagong 12, whether sila ay dating senador o hindi, or sila ay member ng 19th Congress, kailangan mag-oath uli sa dito. Okay. Sa July 28, umpisa, no? Ngayon, although nakapag-oath na sila ng June 30, but then again, ritual sa Senado yun pagka bagong Congress So, ibig sabihin, yun muna yung oath. Ang tinatanong mo is mag-o-oath as in impeachment court. Opo, as senator judges. Baka magka-debate kagad ng umpisa niyan. Pagka ganun ng desisyon na nila. Kailangan niya, nagkokokos yan problema, di raw sila nagkokokos. Sabi sa akin nila, Senator Tolentino, itong majority leader ngayon kailangan yun, kinokokos agad yun. Ano ba, desisyon naman natin to, mag-o-oath pa tayo, hindi muna tayo mag-o-oath as impeachment court. Decision lagi yan, dapat yan collegial, dapat yes, buong Senate ang nagdidesisyon yan. So, majority rules. Bumotohan nila dapat yun. Okay, kasi nga po hindi rin natin alam, walang balita, ang gulo no? Nung una, June 2, yung oath-taking ng mga senator judges, yung pagbabasa ng mga articles of impeachment, pag-formalize ng pagtanggap ng Senado, mukhang nausad na naman ngayon sa June 11, so hindi rin natin sigurado. So, ngayon, Senator,
dapat manumpa na itong kasalukuyang senador bilang senator judges sa impeachment trial. Definitely po, hindi ito man lang siguro masisimulan formally maliban doon sa pagbabasta ng articles of impeachment. Pagtawid sa 20th Congress, mag-schedule ka agad ng panunumpa nung 12 na mga either re-elected o bagong senador bilang senator judges. Ganun po ang inyong sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag-o-oath sila as senators. I see, okay. In the 20th Congress muna. Okay. Yung pag-oath as impeachment court judges, pwede na nilang desisyonan yun. Pero kung ako tatanungin, medyo debate ng araw na yun, baka abutin ng na yun. Okay, sige. So dapat yun, kinabukasan nila talakayin. I-calendar ka agad kinabukasan. Oo, kinabukasan nila talakayin. Okay. So, kaninyo itong cure na dapat kinabukasan, magdesisyon na kayo kaagad kung kayo as a collegial body must continue with the trial. Ganun po yun. If they started in this June 13, oo, sagot sa tanong mo. Yeah, it's June 13, June 2 or June 3. If they constitute themselves as an impeachment court, when they resume on June 2 or June 3, whatever they decision na nila, then, oo, sagot sa tanong mo. Andali. So, ang sinasabi po ninyo, dapat ngayong 19th Congress, bago mag-adjourn si Nidia, mapagdesisyonan na itong impeachment trial will proceed or must proceed sa 20th Congress? Paano po? Hindi. Decision na, sa kanila, dapat i-take up na nila. Kasi tinransmit sa kanila ng House yan nung start of the year. Tinransmit sa kanila yan. Hindi ni-refer ng Senate President sa floor. Oh, yes, oo. Hindi niya ni-refer eh. So nakabitin pa rin yun. So pag-resume ng June 2, dapat they have to refer it right away to the committee on the Senate President must refer it to the committee on rules, yung impeachment transmission ng House sa kanila. Okay. Otherwise you will be remiss with your job, with your work, ano? So pag tinasmit sa floor yan, dapat they must constitute themselves as an impeachment court. If not, I don't know why they will not. What will they do with the impeachment that was transmitted by the House? Okay, sige. So, magkakaalaman tayo by next week kung ano ho magiging desisyon dito ng mga senador at kung paano ho nila aaksyonan itong pong pending matter na ito, no? Tama. Hindi pa pwedeng ngayon pa lang nagdideklara yung Senate President ng dito namin take up sa ganito. Hindi pa. Nako. Hindi. Yung mga senador dapat ang nagdidesisyon yan. Hindi pwedeng unilateral yan. Naku po. Okay. Sige po. So, nakaabang tayo pero sa Naku, bumira na ho itong si Tito Sen. Talaga hong yung mangyayaring regodon dyan sa Senado, wala na hong makakapigil niyan. Magkakaroon ho talaga ng regodon at marami hong gustong maging pumalit dito kay Chis Escudero bilang Senate President. At itong si Soto ay sa tingin natin isa yan sa mga pumupustura. Pero tayo ho dito, mas tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. So maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.